Hello po. Magandang hapon po ulit. So, hindi ko alam na isa pala ako sa MC. Ayan. So, wala daw kami practice. Anyway. Ayan. So, ayan, magandang hapon po ulit as we celebrate the 11th year anniversary. So, pamunahan po tayo ng opening remarks ni Pastor Alex. Sige po, malalaman po natin yung kung paano ba nagsimula ang House of Prayer at yung mga naging una pa na nakasama dito. Sige po, tawagin po natin ang ating pastor. Praise God. Alam niyo po, yung una nito is, kami po ay, ni Susan ay nagpatuloy sa pananalangin. Sabi ko, pray lang tayo mama, kung ano yung kalooban ng Panginoon, gawin natin. Pagkatapos noon, merong mga batang kakalat-kalat. Yun po talaga yung aming unang pinuntahan. Sila po ang... sorry po. Sa'yo yun. Hindi nila, di sa akin. Sorry po. Ano po yun? Ayun, kami po ay nag-umpisa yun. Tapos po noon ay nung dumami po na yung mga naman, so kasama na rin may mga mature na Kristiyano. Hindi na rin na. Kami naman ay, siyempre, may mga Kristiyano rin nakikisa sa amin, mga ilan-ilan. Tapos, ano nangyari is, bubuksan po yung Facebook. Kasi nandito po yung mga yung mga bata na nag-umpisa sa amin, saan ay nakatulong sila sa paglalaro. Si Daphne. Meron yung maraming Itong si Daphne, yung bata ito, yan si Daphne Sulveta, isa yan sa mga bata. Ito siya. Yan si Daphne. Pero hindi na siya ganyan ng itsura. Pero binago niya yung kanyang profile. Kasi alam niya, magbibigay siya ng mga nakaraan na nangyari noon dito sa House of Prayer. Tapos, yung mga batang yan, ito yung mga nangyari ko. Yan yung files niya. Tapos, ito ay yung 2016. Ito yung mga 2016. Baka kilala niyo po ito. Yan yung mga kabataan. Hindi na kabataan niya na sila po yung mga medyo si Nanay Crising isa doon. At Ron and God bless sa prayer. Birthday yan. Ito mo, nakatalikod eh. Yan, kilala niyo yan, di ba? Sister Emmy, Sister Emmy po, yun. At sila po isa dyan. Nasa ano na yan, nasa mga OFW yan. Tapos tingnan natin sa iba yung pinayag ni Daphne. Ito yung ito si nanay. Ito si nanay si nanay Lodi at saka si nanay Charing. Nanay Charing. Ayan, sa nanay Charing yan.
Nanay Si Lote. Brother Monchi. Ito yung mga nanay natin. At sino to? Brother Rodel yan. At sino to? Sino nakakilala dyan? Sister Pines. Sister Pines. Sister Pines. Tapos, yan na yung ito si Nanay Charing, oh. Nanay Charing, tingin nyo, oh. Maiksi pa po niya, kulay itim. Yan. Nanay Lote. Nanay Lote, tapos si Sister Ingrid. Sino ba to? Joshua ba to? Israel. Wala pa. Natutoy pa. Brother, Sister Connie, si Brother Ronald. Ito si Brother Anthony. Si Anthony. Wala, si Anthony. Diyan, kanina. Kaya si Nanay Lote yun. Simula tayo dito, sa Dalaman tayo. din mo siya. Ano yun? 2000 ano yun? 2015. Ito naman po yung ito po ay ano eh. Yan po si Daphne. Nursing na siya. Ngayon, ayan, yan siya dati. Si Daphne. Ayan, yung mga kabataan. Dito yan, ito yung kuwan niya, dito nag-aaral sa kanya. Ito na, nag-aaral sa ano 2016 pa parang nabawas. Hindi natin doon sa pinost ko dito sa dito yan 2014 to yan 2014. Ito yung si Daphne, yung may account ng Facebook page mo. Yan yung bata, pero sa totoo lang malaki na yan eh. Malaki na sila. Yan yung nakapata mga bata. Ayan, meron pa nagkakantaan na. Yan po yung dyan po na. Ito po si Glenn. Glenn, ito si Glenn. Saka siya, Alpisal. Yun. Ayun yung mga bata, mga makukulit na inipon namin dito. At dyan, kakantaan sila para sa mga. Yan po. Iba? Wala na. Yun lang po. Ayun, si Sister Amy. Alam niyo po, pagtapos ng mga kabataan na ito, na-meet ko naman si Sister Amy. Ayun, Sister Amy ay, siya naman ay, anong ginagawa si Sister Amy? Ano po, maglilipat siya. Ay, sabi niya, ay pumunta sa dito, no? Sister Amy. Pumunta si Sister Amy rito at mag-aarap siya ng matitira ng bato. At gabi. Hinapit. Gabi, no? Hapon. Kasi inamot tayo ng gabi. Kaya nga... Yung pagkuha ng yung nga eh. Ano Ano si Sister Amy, nagtataka ako, ba't ako napahakot naman ng bahay niya? Samantalang ako yung nagpapaupa lang naman ako. Ay, nakakapagtaka nga, di ba? Nakakatuwa ako eh. Hindi naman ako maghahakot, samantalang ako nagpapaupa eh. Punta ko na. Sige na nga, sige, puntahan natin. Ay, doon lang naman pala sa Blackfield. Kaya, muli ng Panginoon, nahakot namin. Akala ko isang hakot lang eh. Ang dami pa lang hakot. Ang dami Ano mo. siya eh, yung talagang straight siya. Oo, mas, ano siya, talagang, wala namang masama doon kasi Oh, amen. madali Parang naman. humingi na siya. Kasi nandun na rin lang, nahakot ko ng isang beses. Akala ko sa isang beses na okay na to, sige. O sige, gawin na natin, ha? Ang dami. Sabi ko, babalik mo tayo. Hindi na puno na. Meron pang tira doon na, babalik po tayo. Dami na nito, ha? O sige, balik. Tapos nung, ay di, dumami na naman, baka nawang hakot. Ang dami na naman.
siguro. Hindi na to. May ba't kang makadagat tayo? Sige, nakatatlo yata tayo, no? Nakatatlo, bro. Okay, ito talaga, sige, di, yun. Alam ko na. Mayayaya ko itong mag-Bible study. Hindi, Bible study. Amen. Nung nag-Bible study kami ni Sister Amy, sabi ko, kailangan, Panginoon, patanggapin mo na to, patanggapin mo na to. O yun, nag-pray kami na acceptance. Yun, tinanggapin mo na sa Lord. Amen. At nagtuloy-tuloy na si Sister Amy. At marami na siyang sinama OFW at ang una niyang agency nun is Rejoice. Ganda pa nga ng pangalan, no? Rejoice in the Lord always. And I say again, rejoice. Kaya po rin ang Panginoon sa buhay ni Sister Amy, marami siyang OFW na nire-ready niya ang spiritual life niya na yun ang pinaka-importante. Spiritual life. Kasi yun ang pundasyon ng isang tao para maging matatag sa buhay. Diba? Spiritual life. Diba? Kaya kailangan matatagin natin ang spirito ng bawat OFW, Sister Amy, para pagdating doon sa Middle East. Siyempre, ang Middle East talagang ngayon naman, hindi na masyado nakakalungkot dahil maraming paraan para hindi malungkot. At ang gagawin lang nila talaga is magtiwala sa Diyos. Hindi, may problema talaga ron. Pag ikaw nagkaroon ka ng problema sa employer mo, sino ang pagtitiwalaan mo? Di ba? Ang Diyos ang pagtitiwalaan. Kasi ang Panginoon, hindi ka pwedeng pabayaan nun dahil kasi anak ka niya. Amen. Anak ka niya. Amen. Kaya tayo po ay magtitiwala sa Diyos. Amen. Sa tao, huwag kang magtiwala kasi wala, ang tao pwedeng magbago. Pero ang Diyos, kung ano yung sinabi niya, kasalita niya, hindi niya yon pasisinungalingan. Hindi yon sinungaling ng Diyos. Siya ay tutuparin niya yung sinabi niya. For my promises is yes and amen. Amen. Talagang totoo yun. Amen. Ang gagawin, kaya ang nangyayari, merong naging problema, no? Pero pag naipapanalangin, ay nagkakaroon ng kaisa. Kaya puri ng Panginoon. Kaya sa mga OFW, puri ng Panginoon, sa mga OFW, mga nanonood ngayon, o kaya nakamonitor, ay patuloy lang po tayong magpasalamat at huwag tayong lalayo sa salita ng Diyos. Amen. Huwag kayong lalayo sa salita ng Diyos. Pag kinalimutan nyo ito ng isang araw, naku, mahirap bumalik. Aatras kayo ng 2 pag kayo ay nakalimot. 2 araw. Eh pag naka-2 araw ka na, naka-4 na araw ka na babalikan. Eh pag isang linggo ka na, ano na yun? Times 2 na yun. 14 days ka nang mag-work out para habulin mo ang mga nakaligtaan mo. Kasi po, ang word po, itong kamunduhan na ito ay ang naghahari dito ay ang demonyo. Si Satan po ang naghahari sa mundo. Hindi pa naman maghahari ang Panginoon. Pagdating ng Panginoon, pagdating second coming ng Panginoon, saka pa lang siya maghahari. Pero sa ngayon, naghahari ang sanglibutan. Pero doon sa mga anak ng Diyos, hindi niya kayang pagharian mo. Kasi we are in Christ. Amen. We are in Christ. Kaya po, kung ano po ang problema nyo, nasa Panginoon kayo, tulungan tayo ng Panginoon. Yung pagnanais nyong mahalin ng Panginoon, tutulungan niya kayo paano nyo mahalin ng Diyos. Basta mag-ano lang tayo, mag-stick lang tayo sa Word of God araw-araw. Huwag kayong makakaligtaan. Huwag kayong lilimot sa isang araw. Sabi nga, araw at gabi. Araw at gabi. Huwag kayong lilimot sa salita ng Diyos. Kaya hanggang sa yung mga OFW at ang mga kapatiran sa lugar na ito ay nagpapatuloy at gano'n, nakikipag-fellowship kami sa bawat isa.
ito naman kami ngayon. Kaya yung mga kapatiran na hindi nakakalimot sa salita ng Diyos ay patuloy na magtatagumpay. Ngayon, yung ating tema po dito ay sabi sa 1 Corinthians chapter 15:58. Ang sabi dito ay steadfast, ano? Ang sabi ay ganito. First Corinthians 15. Proverbs. Naging Proverbs. Ito lang. Praise the Lord. Babasahin ko rin po. Magpakatatag kayo at magiging Yun, basahin niyo na po. Ayan. magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Amen. Dapat alam ninyong hindi nasasayang ang inyong pagpapagal. Amen. Talaga. Yun. Stead. Naging bunga. Iba na sa ibang bansa na. Therefore, my beloved brethren or sisters, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the word of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Hallelujah. Alam niyo po, kaya po sinabi ito ni Paul sa mga Kristiyano doon sa Corinthian ay kasi po marami talagang mga pagsubok at mga trials na naranasan ng Kristiyano sa mga doon po sa Corinto. Hindi po ito na nalalayo sa mga Kristiyano ngayon. Marami talagang marami pong mga hurdles na binibigay ang demonyo. Yun. Kasi po ang mga Kristiyano po ang ayaw ng mga demonyo o lalo na si Satan, ayaw niya tayong makasama sa second coming o sa rapture of Christ. Gusto niya kayong makasama. Gusto niya tayong makasama sa impyerno kasi wala siyang kasama doon. Dedicated sa impyerno, dedicated si Satan sa impyerno. Ang gusto niya, maraming demonyo at mga Kristiyano na makakasama siya roon. Ayun po. Kaya sa atin po, magpakatatag po tayo bilang isang Kristiyano. Magpakatatag po tayo. Alam niyo po, ang pagiging matatag na isang Kristiyano ay yung nakakonect sa vine. Amen. Nakakonect sa vine. Yun, diba? Hindi ka magiging matatag kapag ikaw ay home alone ka lang. O kaya is parang nag-iisa ka lang. O wala kang, para bang sabihin mo, alam ko na lahat yan. Yon ay ikaw ang paboritong target ng demonyo na Kristiyano na nag-iisa lagi. Yan. Sa bahay lang, alam ko na yan, nabasa ko na yan. No? Yun yung mga Kristiyanong nahuhulog sa trap ng demonyo. Yan. No? Kaya ang kailangan natin ay magpatuloy tayo sa salita ng Diyos at makipag-fellowship po kayo. Yes, amen. Sigurado po yun. Sigurado, magiging matatag po. Amen. Alam nyo kung bakit? Ba't kailangan po ng fellowship? Kasi po, ang presence nyo ay nagagamit kayo ng Panginoon. Amen. Hindi pwedeng yung presence mo yung pagkakait mo. Hindi pwedeng ikaw lamang na sabi mo, ay, mga mature pa nga sa akin yung mga yun. Samantalang ako, diba?
ako ay ano pa lang ako, nag-uumpisa pa lang ako. Yun ang kailangan mo na makipag-fellowship ka. Dahil kailangan mo na maranasan ng mga kapatiran, yung mga na-experience niya ay marinig mo rin. Dahil sila, yung mga dating Kristiyano na, ay lumago na yun sa Panginoon. Sa salita ng Diyos. Ngayon, pag nagpatutuo sila, maririnig mo, kapag narinig mo, may encourage ka. Diba? At hindi lang yon, dahil ang presence mo ay nakaka-encourage din sa iba. Kailangan natin mag-encourage sa iba. Kaya sabi nga rito, therefore, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord. Yun nga sinabi niya. Amen. Bakit ka saan ka magpapakatatag? Saan ka magiging steadfast? In the work of the Lord. Amen. Ito yun. Wag na wag po tayong magiging steadfast ka nga saan? Oh, saan ka steadfast? Ayun. Ayun. Wag na wag mong gagawin yun, di ba? Dahil mapapawalay ka sa Panginoon. Because we know death is defeated and we have an eternal. Amen. Resurrected destiny with Jesus Christ, we should stand firm and unshakable. All the more for Him right now. Dapat hindi tayo magiging matitinag. Baka pag sinabi lang sa'yo na may sinabing word sa'yo, natinag ka na, sumama na ang loob mo, tapos hindi ka na nakipag-fellowship. Oh, hindi pwede yun. Dapat tayo po ay wag po tayong matitinag. Dahil kasi we look unto Jesus, Amen. hindi sa tao. Amen. Diba? Eh kung tinitignan natin yung mga ginagawa ng tao, talagang madi-discourage ka. Diba? Yeah. Madi-discourage ka. Pero alam natin, mas merong gagawin ng Diyos. Amen. Hindi nawawalan ng mabuting gagawin ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga, ang Panginoon, yun yung naging kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Nagpakahirap siya, tiniis niya na tayo ay magkaroon ng kaligtasan at mayroong buhay na walang hanggan. Hindi lang yun, magkaroon tayo ng buhay na may kasaganaan. Alam niyo po yung kasaganaan na yun, hindi lang instantly, no? Ipakikita niya sa iyo yung buhay na kasaganaan habang ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. Amen. Kapag hindi ka nagtiwala, katulad ng mga noong Exodus, ang sabi nila, ayaw na namin ng mga mana dito, ayaw na namin kasi parang nakakaumay na eh. Pwede ba balik ka lang tayo sa Egypt? May sibuyas doon, may karne, no? Maraming condiments doon. Dito, instant mami, parang instant mana, di ba? Nagsasawa na kami sa lasa. Parang tingin na nga namin, mana eh. Doon na lang tayo sa Egypt. Sinong gusto mong pumunta sa Egypt ulit? Bakit? Dahil bumalik ko. Oh, ikaw na lang ang leader namin. Oh, nalaman ng Diyos yun. Ang ginawa ng Panginoon sa kanila, pinakain sila sa lupa. Tingin sa ulo nila. No? Kaya tayo kailangan, huwag tayong mamumove. No? Kahit si Jesus, yung ginawa ni Jesus Christ yun, maghihintay at magtitiwala lang tayo. O, nasa Saudi na kayo. Wow, sarap. Ay, yung ano ko, parang, uwi na lang ako. Tiwala ka pa, pakita mo yung kabutihan ng Panginoon sa buhay mo, di ba? Mali mo, tinetesting ka lang nun. Marami naman nagtitesting. Ikaw ba, magkakuha ka ng ano? Ngayon lang yung nakita sa ibang bansa pa to, di ba kita tetesting? Testing, di ba? Diba? Ipakita mo ang buhay ni Kristo sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Pag nakita nila si Kristo sa buhay mo, hindi yung ano, papatuwa, si Kristo, hindi yun. Yung action mo ay nagpapakita, yun ang gawa ni Jesus. Diba? Hindi ka magkakakomplain, gawa ka lang. Yan kasi na trabaho. Tinampapin ba ito? Trabaho yun eh. Trabaho natin to, pare. Gawin natin to, di ba? Iusin mo lang. Iusin mo. Kasi
Parang basura, pero Trabaho lang. may inom naman yan eh, bibigyan ka naman ng tools dyan. Ayusin mo lang. Organize mo lang. Maganda. Ganun lang po tayo. I-organize lang natin yung binigay sa atin ng Panginoon, yung mga talento, yung mga skill na binigay sa atin ng Panginoon. Gamitin mo yun sa isa. May natutunan ko tayo. Pagtapos mo yan, dito gagawin mo ha. Hindi po nga tapos eh. Ihanda natin po ang ating sarili gano'n, di ba? Papa, pag ganun mo dyan, nagawin mo yung sana. Nugas pa ako ng plato eh. Hindi mo pwedeng gano'n. Mama, sige, gagawin ko yan. Tapos ko dito sa mga. Okay? Ganun lang, di ba? Kesa naman yung mag-aaway na kayo, gagawin mo rin pala, tapos mag-aaway pala kayo, di ba? Eh, gagawin mo rin naman pala, di ba? Eh, di gawin mo na yung magandang sagot. Oo, mama, gagawin ko po yun. Tapos kung magbugas ng plato. Di ba? Ganun lang, di ba? Ganun po. Kaya yung mga magre-retire dyan po, ganun talaga. Hindi mo pwedeng ibigay lahat sa asawa mo ang gagawin sa bahay. Mahirap talaga yun. Ngayon may intindihan na natin kung ano ang housewife. Mahirap, di ba? Kaya hinahati, hindi ko na nga hinahati yan. Tapos talagang ano. Ayun. Uri ng Panginoon kasi mahal mo ang asawa mo, pakita mo sa kanya na eto ka, magaling ka magluto, hindi, siya luto siya. Magaling ka maglugas ng pinggan, magaling ka ng, ayun, magaling ka maglinis, magwalis, galing ka magwalis. Hindi nakapa ako parang hindi tama tumapakan ka. Yung kalit-litang buhangin na nakikita ko sa pa ako, wawalisin ko na yun. Wag yung alit lang naman gambal. Okay, walis. Ngayon, sabi ka nga dito, immovable. Hindi, wag kang, dito po sa immovable, ibig sabihin dito, sa pananampalataya natin. Merong mag-preach ng gospel na another Christ, no? Huwag kayong maniniwala ron. Tingnan nyo ang Biblia nyo. Kasi marami nagsasalita na si Kristo ay tao lang, no? Delikado yun, no? Huwag kayong mamumove ng kanilang mga sinasabing mga salita. At sabi dito, always abounding in the work of the Lord. Pag sinabing always abounding in the work of the Lord, ano talaga ginagawa ko sa Panginoon? OFW ko, wala akong video workers dyan, ha? Diba? Hindi, meron kayo. Mag-pray kayo, mag-intercede kayo. Diba? Maraming nagagawa ang prayer po, mga kapatid ng OFW. Maraming magagawa ang panalangin niyo po. Kasi po, kapag nanalangin kayo, ang sabi ng Panginoon, ask and you shall receive. Tama? Knock and shall be open to you. Diba? Yun, totoo yun. Gagawin natin, susundin natin ang Panginoon. Kaya sasabihin mo, ay, wala naman nasa si pastor. Kailangan pa ba mag-assign? Kitang-kita mo na gagawin mo. Di ba? O may problema pa na. Ipag-pray mo na yon. Amen. Meron ka palang kapatid na ganito. Ipag-pray mo na yon. Diba? Mag-i-intercede po tayo. Meron po tayong magagawa sa Panginoon. Ang laki po ng magagawa natin sa Panginoon. Katulad po nito, may balon-balon dyan, malay ko dyan. Pakailan ko dyan. Nakakatuwa nga itong mag-asawang ito eh. Nagkaroon ng ganito, bakit nakuha ko nito to? Sila sister ano po, galing po na. So, kita mo, di ba? Hindi na sila, sister, hindi na pinag-usapan. Talagang nag-usas. Diba? Yun ang hahanapin mo yung ikaw doon sa ministry ng Panginoon. Malawak ang ministry ng Panginoon, di ba? Dito sa maliit na ministry to, marami kang pwedeng katulad mo sa sila. Magyayaya ko ng mga OFW, di ba? Na hindi, alam mo Sister Emmy, ang nakakatuwa kay Sister Emmy,
yung niyayaya niya, hindi alam ng niyayaya nila na napakalaking bagay na ikaw ay maligtas. Amen. Napakalaking bagay na kayo ay magkaroon ng assurance ng salvation. Pero mo buhay ka pa lang, alam mo sa langit ka na pupunta. Alam mo na yun, di ba? Doon sa mga OFW na sinishare ni Sister Emmy, dinadala rito ni Sister Emmy, napakalaking bagay po nun sa mga OFW na niyayaya ni Sister Emmy. Akala niyo ba si Sister Emmy? Para bang ang kulit, yaya. Hindi niyo ba alam napakalaking bagay sa inyo yan mga OFW? Amen. Priceless po ang ginagawa ni Sister Emmy. Buhay na walang hanggan ang katapat nito sa langit. Pero mo yan, no? Samantalang dito, para mabuhay ka, punta ka muna sa Saudi. Ang magkano sa Saudi mo? Hanggang kailan lang yun, di ba? Hanggang kailan lang yun. Samantalang, meron kang eternal life sa langit ang ipinipresent ni Sister Emmy. Libre! No? Ang gagawin mo, manampalataya ka. May bayad ba ang pananampalataya? Wala. Si Jesus ang pananampalataya natin. Siya ang author and finisher of our faith. Kaya puri ng Panginoon na always abounding in work of the Lord, Sister Emmy, at mga kapatid pa natin. No? We don't need to waver, no? Wag kayong magpapadala, no? Sa takbo ng sanlibutan ito. Ano sabing ganon? Thou shall not conform of this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Huwag kayo makakonforme sa takbo ng sanlibutan. No? Kaya tayo naman ay magre-renew tayo. Dapat ganito gawin namin. You don't need to change direction kapag na kay Kristo ka na. We don't need to fall. We don't need to quit. For God is not unjust to forget your work and labor of love which you have shown toward His name. Amen. Praise the Lord. Kaya nga po sila, Sister Emmy, Sister Alice, Brother Ronald, mga magagawa natin dito, hindi nawawalan ng kabuluhan yung ginagawa natin sa mga. Yung ating mga kapatiran na si Geranyo, na nagpatuloy, no? Hindi mawawalan niya sa kabuluhan sa Panginoon. Kaya tayo po ay, for God is not just to forget your work and labor. Pastor Ara, Pastor John, your work with the Lord will not forget. Will be remembered always, Lord, by the Lord. Your labor of love which you have shown toward His name, sa pangalan ni Jesus, no? In that you have ministered to the saints and to do minister. Hallelujah. The Lord will show His remembrance of your work, of our work and labor of love at the resurrection. Diba? Kapag nagkaroon ng resurrection, ako yung pinanalangin mo. Eto ako kayo, no? Ano natin, kasama ko sa heaven ngayon, di ba? Di ba? Yung kamag-anak mo, utang ng utang, sino, dito mo lang, doon ako, wow! OFW, di ba? May mga relatives, utang ito, di mo pinabayaran. Pinanalangin mo, di ba? Born again! Praise the Lord, di ba? Nagkita ko sa langit, oh. Uy, nandito ka? Puri ng Panginoon! Nagkita-kita tayo sa langit. At hindi namang magtatagal. Kaya tayo po, no, bilang isang mananampalataya, mga nanay, tayo po ay patuloy na paggamit sa Panginoon. Amen. Meron tayong prayer, no? Word of God, fellowship, gawin po natin ito. No? Pagpatuloy po tayo at hindi tayo dabing gawat magiging pag nandiyan ka, natutuwa ang mga kapatiran. Hindi pag nandiyan ka, mag-ingat ka dyan.
Di ba? Ganon. Kailangan tayo ay maging kamanggagawa sa church. Kung saan na tayo nandun, talagang magaang kang kasama. Di ba? Magaang kang kasama, hindi ka mabigat kasama. Kaya purihin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa dahil ito nga, ulitin ko po. Therefore, dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Hallelujah. Salamat po, mga kapatid. Ayan, so isang magandang mensahe po ang iniwan sa atin ni Pastor Alex. At ngayon po ay tayo po ay aawit. Aawit po tayo sa Panginoon. Aawit po muna tayo sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Ba't tinanggal po? No? Magkakaroon na lang po tayo. Ano naman po tayo, pag dito, alam naman po natin sumunod sa karaoke, no? Kakapay po. Tama. Sino po ba ang kumaawit ng karaoke dito? So ngayon magkakaraoke po tayo. Sino po ba ang ano dito? Amen. Joke box. Ayan. Aawit po muna tayo at magpapuri sa Panginoon. At pagkatapos po nito ay iseselebrate pa. Alam niyo po ay tayo po ay nagdiriwang ngayon ng tatlo. No, isa po ang ating Saturday service, ang 11th year anniversary, ang Women Month, no, pagdiriwang ng mga kababaihan at ang kaarawan ng ating may bahay, no, ng House of Prayer. Madami po tayo pinagdiriwang sa araw nito. Kaya abot po tayo ng alas 10 ng gabi. So walang tulugan. Ang matulog po, walang pansit. Ayan. So, tayo po ay aawit muna at pagkatapos nito ay hihingan ko po ang mga kababaihan ng kanilang patutuo, yung mga kababaihan. Pagkatapos po nun ay susunod po ang iba pa. Dapat ka, bintara ko na lang ito eh. Oo nga eh. Baka maraming naka-on na cellphone pagpatay nyo. Wala. Okay-offline nyo muna para tayo ay mabilis ang ating sarado. Sarado nyo muna po para... Hallelujah! Tayo po tayo Hey, James! Gano'n ka version? Okay, tayo po tayo. Yan. Sabayan na lang po natin yung nasa screen. Come let us worship our King. Come let us shower His feet. He has done great things. See what our Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things.
Tatawagan ko po sa harap ang ating ibang mga kababaihan upang magbigay ng maiksing mensahe nila sa mga kanilang patotoo. Unahin na po natin si Sister LB. Ayan. Amen. Ang kanyang patotoo. Testimony kung muna tayo. Paano natagala ang Pagtotoo ko lang po na kaya ako nandito dahil sa mag-asawang Reyes. Amen. Salamat ako sa kanila dahil hinikayat po nila ako sa pamamagitan ko ng Biblia. Sa totoo lang ko, sabi ko nga sa inyo, hindi ko alam ang loob ng Biblia. Kami nandun. Nung binigyan po nila ako mag-asawa, maniwala ko, kulang na lang matapos ko lang sa kawan. Talagang hindi ko tinigilan hanggat hindi ko lang. Amen. Ngayon po, yung aking bookshelf, awa ko ng Diyos, nabubuksin na po lahat ng Biblia. Salamat po sa kanilang mag-asawa at lalo sa Panginoon dahil totoong nakilala ko kung sino si Jesus Christ. At patuloy ho niya akong pinalalakas. Amen. Yung laki kong tao noon na to, malakas po ako. Sa totoo lang. 67 years old na ako pero hindi ko inaamin na mahina ako. Lagi ho akong malakas dahil madaling araw ang trabaho ko. Hindi ho yung kalapati ha. Tindera po ako ng bango sa palengke ng pakaw. Yun ho ang talagang oras ng trabaho namin. 1:30 hanggang 11:11 umaga. Pagdating po sa tanghali, sa totoo lang ho, natutulog muna ako. Pagkagising ko ng 4:00, 5:00, hindi ho ako magbubuklap ng Biblia. Nagpapasalamat po talaga ako dahil unti-unti ho akong binabago at inaangkin ko rin ho, mahihikayat ko pa po yung buong pamilya ko. Kaya nga lang ho, siyempre, bago sila sa Panginoon. Although nagsisimba, pero sabi ko nga, yung mali. Maliliwanagan din po nawa ng pamilya ko yung pagbabago na gaganap po sa buhay. Hallelujah. Salamat po sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ayan, salamat Sister LB. Sunod naman po natin si Sister Alice. Magandang hapon po muli. Ngayon po, dito po sa House of Prayer 1. Noong pong 2014, actually doon po sa bahay ng biyanan ko, dito po sa May del Pilar. So, mga panahon po noon ay punong-puno ako ng problema. So, ako po ay nasa, alam naman po na akong mga karamihan po sa atin, doon po tayo nanggaling. So, marami po akong dinadasalan. Tuwing Wednesday at Friday po ay may dinadasalan po akong iba. Ibang Diyos pala yun. Sorry po. At gayon din, ang lihitin mo rin po akong tagapagsimba rin po ako ng linggo. So, ang pamilya ko po, kasi sa pinagisnan ko po yun. Nag-aral din po ako kung saan ganun din po sa Catholic school. So, doon na rin po ako iminulat. So, yun po ang pinagisnan ko. Pero salamat sa Diyos, meron po kasi nagtanim po sa amin actually yung biyanan ko pong lalaki. Pero ang House of Prayer po ang naglapit sa aming mga puso, sa aking pamilya. Dahil po noon po ay may Bible study rin po sa Del Pilar kung saan po dumadalo po yung biyanan ko. Tapos, tuwing dadalaw po kami sa biyanan ko, ng asawa ko, ganun din po, dinadaan-daanan din po namin. So hanggat po sa bigat po ng kalooban ko sa mga problemang hinaharap ng mga panahon ngayon, parang gusto ko lang gumit up, tapos
niyaya naman po kami ng yanan ko na umaten. Bakit hindi nyo subukan? So, yun one time po na papakinig po kami. Masarap po talaga ng makapakinig at makapag-aral po ng banal na salita ng Diyos. May enlighten ka po eh. So, hindi po tulad, tsaka ibang-iba po talaga doon sa dati kong gawain. Na sa isang oras po, kumbaga, nag-ano na ako yung, ano tawag doon, gusto ko nang umalis, parang ayoko nang tapusin yung misa sa isang oras. Pero sa ngayon, higit pa sa isang oras eh, minsan half day pa. So totoo po yun, sarap po ng pakiramdam, lalo po makakapakinig ka ng mga kung paano po kumilos ang Panginoon sa bawat isa sa mga kapatiran. So, doon ko po na-realize na kung paano po kumilos din ang Panginoon sa buhay ko. At gayon din na ipakilala rin po namin ng asawa ko sa aking mga anak. At gayon din, salamat sa Diyos po at hindi po naging tingin sa magulang ko po. Ang nanay ko po na 92 years old na po. 93 years old. Magna-94. Magna-93 this coming May po. So, salamat sa Diyos. Hindi po nahirapan na makatanggap sa Panginoon. So, by 1995 ata, meron senior maribibigay ang ating pamahalaan ng gobyerno. So, yun po, salamat po sa Diyos. Dito po kasi lahat sa House of Prayer, kila Sister Susan, kila Pastor Alex, para kasing ito po kasi yung para sila yung mga tatay at nanay namin. Sila po yung nagbibigay advice sa amin. Kasi po, medyo may edad na po yung nanay ko. Hindi na siya makapag-advise sa amin sa edad namin. Lalong-lalo na po sa spiritual. Ayun po, nandito lang po sila. Pastor Alex. Ganyan din po yung mga kapatiran namin sa House of Prayer. Sila Sister Connie, si Brother Rodel. Hello po, Brother Rodel. Si Brother Rodel po. Lagi po namin kasama yan. Si Nanay Charing. Yan po ang masugid namin na tagapagpadala dito sa House of Prayer na nanay po talaga namin po ito. Amen. Talagang saludo po ako dito kay Nanay Charing dahil kumbaga hindi lang po dito sa F. Munoz doon sa lugar namin. Halos lahat po dinadala niyo po sa House of Prayer at kayo din sa mga gawain ng Kristiyano sa Bible style. Hindi ko na po masyadong patatagalan pa. Yun po, salamat sa Diyos kung paano kumilos at paano po ako makilala sa Panginoon, sa tunay na Panginoon na ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. At wala na pong iba. Yun lang po. Salamat po. Amen. Dahil purihin ng Panginoon, hingin naman natin ng konting si Sister Connie kung paano pa siya nagsimula. Bakit nga po ba natin ito ginagawa? Ito ay pagbibigay din ng sa atin. Yung mga ibang naririto, yung mga bago natin dito. Sister Connie, please. Na kung saan, itong mga, paano nga ba nagsimula sila din dito sa House of Prayer. So bilang pasasalamat, dahil inabot ng House of Prayer ang 11th anniversary. So sige po. Maraming salamat po. Una-una na po salamat ako sa Diyos kasi po yung sinasabi din ni Sister Alice ay wala po ako nag-isa sa Del Pilar kay Ate Berna yun nga
Brother Cesar po sa amin. Nung una-una po yun. Minsan po ay talagang ako po ay masudi din po ako sa Catholic din po. Kasi una-una din nga na born again Christian po ay si Rodel. Talagang si Rodel noon ay yung hindi naman kami pinapabayaan na pamilya. Yung pag may pera siya, ay doon muna siya sa barkada, iinom muna siya ng alak, ganun, sorry. Yun na, ano siya sa alak, yung ano talaga siya sa alak sa totoo lang. Kaya salamat sa Diyos dahil binago siya ng Diyos. Sa madaling salita, ay binago siya ng Diyos. Marami pa sana akong ikikwento, pero limitado po. Kaya salamat sa Diyos sa House of Prayer na doon din po yung sinasabi ni Sister Alice sa Del Pilar kasi doon din po kami si Nanay Lote na nanay ni Brother Ronald ay doon din sila sa compound kasama si Sister Ara. Pero si Sister Ara, medyo hindi pa kami masyadong ni Sister Ara noon kahit magka-compound kami. Kaya salamat sa Diyos na pag sa Diyos na tayo, talagang basta nagpapasalamat ako sa House of Prayer na doon ko nakilala ang Diyos na buhay. Amen. Salamat sa Diyos na buhay at saka kay Nanay Charing din po. Nagpapasalamat din ako kay Nanay Charing kasi yung si Anthony ay doon din siya nakatira dati sa amin. Saka magka-compound kami doon dati. Kaya salamat sa Diyos. At noong 2015 ay nagkasakit kasi si Rodel yung ay basta nagkasakit na siya sa baga din. Kaya salamat sa House of Prayer through Nanay Charing ay tinulungan kami ng House of Prayer doon sa basta may Yusana. Oo, Yusana na ay yun, yung lang siya. Oo, yung gano'n. Pero nakatulong din po siya doon sa ni Rodel kasi dapat noong 2015 ay anuhan na siya, puputasan na siya, pero hindi hindi kami pumayag. Kaya yun, nagpapasalamat ako sa Diyos at saka sa House of Prayer na doon namin nakilala sila at Ate Susan at saka si Pastor Alex. Kaya salamat sa Diyos na buhay. Yun po, salamat sa Diyos na hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa din sa salita ng Diyos. Kaya salamat sa Diyos. Yun na po. Yun po. Ay, sorry. Nanay Charing, pwede ko bang hingan si Nanay Charing? Ayan. Nanay Charing, pwede ko bang magsalita ng konti? Testimony lang. Diyan na lang po. Diyan na lang po. Diyan na lang po. Diyan na lang. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil araw ng Sabado, hindi ko nakakalimutan na pumunta dito sa gawain ng House of Prayer. Ma- 85 years na ako. Pero bata pa lang ako, nagpupunta na ako dito. Hanggang ngayon. Kaya salamat sa Panginoon. Pag Sabado, binibigyan niya ako ng kalakasan. Hindi ko nakakalimutan ng House of Prayer. Salamat sa Panginoon. Salamat po sa Diyos. Napakabuti ng Panginoon sa akin dahil nag-evangelize sa amin si Pastor Alex. Salamat sa Diyos. Hanggang ngayon, lagi ako nagpupunta rito pag-araw ng Sabado. Salamat po, Diyos. Amen. Purihin ng Panginoon sa buhay ng Nanay Charing. So siguro yung iba, mamaya na po, tatawagin ko. Tayo muna ay mag-proceed po dun sa ating special number.
So, siguro nilink ko na lang muna yung sa atin na sister. Pagbigyan na lang muna. Sabay ganun eh. Magparaya po tayo mga nakakatindi. Sa bata. Special number po na gagawin ni Sister Emery Jane. Sige po. Nakaready na po ba? Ayos natin. Opo. Online na. Sige po. Sige, habang hinihintay natin, magbigay pa tayo ng isang Sige, habang inaayos po, hingan ko rin po si... Babae muna tayo ngayon. Sister Emmy, muna sa testimony. Sister, testimony muna. Happy Valentine po sa mga nakulat. So, napakabuti ng ating Panginoon kasi naabot natin ang 11 years ng ating House of Prayer. Dati ako, tenant nga ako ni Pastor dyan sa likod. Bali, nakatira ako sa likod. Tapos sabi ko, parang pastor yung may-ari ng bahay. So, hindi ko pa alam. Pumunta si Pastor dyan sa bahay, dyan sa likod. Sabi niya, Sabado yun kasi linggo kami nag-worship noon. Sabi niya, meron tayong pakape bukas sa alas 8. Hindi lang kape, may tinapay pa, sabi niya. Kaya mga OFW, nagsipunta naman sila ng pajama lang. Pagkagising ng umaga, punta na agad sila dito. Ako naman, hindi ako si mama kasi makikikape. Ayaw ko, mahihiya ako makikape, pati ako makikape. Sabi ko, kaya nung pag uwi na nila sa bahay, meron pang higpi yung mga aplikante, umiiyak. Sabi ko, nakikapi lang, umiiyak. Sabi ko, gano'n. Ano bang iniiyakan mo dyan? Sabi ko dun sa isang aplikante. Ay ma'am, ano pala yung pinuntahan namin, yung may-ari ng bahay dito is pastor, meron silang service. At yung kaya ako umiiyak kasi dati, inalis ko na sa sarili ko yung Diyos, sabi niya. Pero siya ba, yung nahuhuli siya na dapat siya magbalik loob na sa Panginoon. Kaya sobrang iyak niya kasi naramdaman niya yung presensya ng Panginoon nung ipinag-pray ni Pastor na siya dating galit daw siya sa Panginoon kasi nagtampo siya dahil din sa namatay na anak. Pero yun, sabi niya, mahal na mahal pa rin ako ng Panginoon kahit hindi ko pinapansin ng ilang taon. Ngayon nagbalik na ako sa Kanya at puri ng Panginoon. Sobra yung galak niya na bumalik na siya sa Panginoon. Ayun, so next Sunday, sabi ko, magbihis na kayo, maligo na kayo wag nang nakapadyama lang. Pati ako sumama na rin. At yun nga, napakasaya na yung magpuri sa Panginoon. At dati, doon din ako doon sa ibang church, ako umaattend. Pero nung dito ko natagpuan ang totoong Panginoon na siya yung buhay na Diyos na tagapagligtas at dito ako na born again. Nagpapasalamat ako kay Pastor Alex, kay Sister Susan na maraming nabago sa buhay. Amen. Marami akong mga ugali na hindi maayos pero dahil sa pagtulong sa akin nila Pastor, nabago ko po lahat ng mga ugali kong hindi maayos dahil napakamal dito ko sa mga aplikante ko dati. Pagtawagin akong nanay, mami, o ano pa man, sasabihin ko, bakit mo ako tinatawag na nanay? Hindi kita anak. Sabihin ko ganun sa kabaltitaan ko. Pero, nang nabasa ko na ang Bible, na siyang nagturo sa akin ng magandang kasal at dahil na sa pagtanggap ko sa akin ng Panginoon, ay maraming nabago sa buhay ko. At ngayon, tinatawag ko na ang mga aplikante na anak. So, ang tawag naman na sila sa akin ay mama, nanay, o mami, kung ano na lang. Dahil ako yung unang nagtawag na sa kanila ng anak. Pero dati, wag mo akong tawagin nanay. Kita anak. Pero napakabuti ng Panginoon kasi dinala ako dito sa lugar ni Pastor para makilala ko ang totoong Diyos na makapangyarihan na siyang nagbigay sa akin ng buhay. At naituro ko rin sa aking mga anak ang mga natutunan ko dito sa puli ng Panginoon. Glory to God. Sige, tawagin mo natin ang magbibigay ng special number. Siguro napapansin niya, bakit puro babae? Pinuuna natin ang babae kasi nga sa ating ayan.
Meron bang, Father's Day. meron bang Women's Day? So, Women's Day yan. Pero meron po kayong portion maya-maya lang. Unahin muna natin si Sister Wendy. So, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Sister. Praise the Lord. Praise God. Niligtaan ko na lang. Ano ba yan? Pero, para po sa inyong lahat. Titignan po dati. Purihin ka.
para sa Panginoon. Ayan. So, continue po natin ang tawagin ang mga kalalakihan naman para sa kanilang mga para sa kanilang testimony. No? Unahin na po natin si Brother Bado. Ayan. Brother Bado, Brother Badong, ikaw na po. ano gagawin? Testimony. Hindi ko alam kung ano gagawin. Ano gagawin? Testimony po. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon Diyos dahil ako'y naka-attend dito sa House of Prayer. 11th anniversary na pala. Isa po ito sa kinalaguang spiritual namin. Don't watch, tuwing umaga, alas 5, hanggang maabot po kami na alas 7, kasama na yung prayer. Ito pong House of Prayer, kung ano ninyo, may oras kayo, umattend po kayo dahil karagdagang kaalaman sa salita ng Panginoon Diyos, iba't ibang mensaheng binibigay po sa atin. Malaking bagay po ito sa akin na House of Prayer na ito. At marami po akong natutunan dito sa pagtuturo ng Pastor Alex, ng Pastora Ara, si Pastor John, at kayo din yung mag-asawa si Kuya Rodel at si Sister Connie. Kaya in-encourage ko po kayo, magpatuloy po tayo upang lumago. At nakita po naman natin yung dito, yung message yan sa chapter 15, verse 58 ng 1 Corinthians. Napakaganda po yan. Sa mga pagsubok sa atin, darating, magiging matatag po tayo. Salamat po, magpatuloy po tayong lahat ng mga pinili at hinirang ng Panginoon Diyos. God bless po. Ayan, salamat po, Brother Bado. Ngayon po, ay meron po tayong gagawin. Meron po tayong games. Ayan, no? Meron po tayong games. So, bilang po muna tayo, bilang 1, 2, 1, 2, 1, 2 lang, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay, tawagin po ng ating game facilitator, si... Ayan, tawagin po natin ang ating game facilitators, na Sister Alice at Brother Ronald. Ayan. Ayan, welcome po. Hello po, welcome po. May Amerikanan dumating! Pasok po, pasok. Count muna tayo ng 1, 2, 1, 2 na po. Yung foreigner. Mag-count po tayo at even, no? 1, 2, 1, 2 lang.